10 batayang talata na maling pagkaunawa na Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit silang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kailang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ukol sa 10 talata na madalas na kanilang gamitin para patunayan na Diyos si Kristo. Subalit ang talakayin nito ay hahatiin natin sa 10 bahagi upang sa gayon ay lubos nating maunawaan ang bawat talata na kanilang batayan. Bago po natin ituloy ang paksa o talakayin natin ngayon, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Amba the Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Karamihan ng mga sektang pangrelihiyon o naniniwala sila na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos, lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia na nagpapatunay na Diyos daw si Kristo, tulad ng mga sumusunod na talata. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaias 9:6. Pang-apat, Juan 1:1. Panglima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5 hanggang 6. Pang-pito, Juan 8:58. Pang-walo, unang Juan 5:20. Pang-siyam, Juan 20:20. Pang-sampu, Titus 2:13. Itong mga nabanggit na talata ay ang karamihang ginagamit nilang batayan para pagtibayin ang kanilang paniniwala na Diyos si Kristo. Ngayon po ay isa-isahin natin sisiyasatin ang bawat talata na kanilang pinagbabatayan kung talagang si Kristo ang tunay na Diyos. Unahin po natin ang nakasulat sa 1:30 ng New International Version. Ganito po ang nakasulat, "Ako at ang Ama ay iisa." Kung mapapansin po natin ay walang nakasulat na isa sila sa pagka-Diyos. Bagkus ang nakasulat, "Ako at ang Ama ay iisa." Period. Ngayon, paano po nila binabaluktot ang katotohanan para umayon sa kanilang paniniwala? Mabuti po pakinggan natin ang kanilang paliwanag. Sinabi ni Jesus sa Juan 10:30, "Ako at ang Ama ay iisa." Ang talata na ito ay isa sa pinakamalinaw na pahayag sa Biblia na nagpapakita na si Jesus ay Diyos. Subalit, may ilan na nagsasabi na ang kaisahan ni Jesus at ng Ama sa verse na ito ay sa layunin at sa gawain lamang, na hindi daw ito talagang nangangahulugan na si Kristo ay Diyos. Ngunit, para sa mga Hudyo, ang sinabi ni Jesus ay tiyakang pag-angkin na siya ay Diyos. Ganito ang reaksyon ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos. Sapagkat inangkin mong ikaw ay Diyos, gayong ikaw ay tao lang." Ipinahihiwatig lamang nito na si Hesukristo ay Diyos ng kanyang sabihin, "Ako at ang Ama ay iisa." Kung mapapansin po ninyo, hindi siya naniwala na ukol sa gawain ang pagiging iisa ng Diyos
at ng Panginoong Kristo. Pagkus ay nagbigay siya ng sariling paliwanag at itinapit niya ang talatang 1:33 at pinaniwalaan pa niya ang mga kasinungalingan ng mga Hudyo na paratangin si Jesus na inangkin na siya ay Diyos. Ibig sabihin, sumang-ayon ang mga naniniwalang Diyos si Kristo sa mga kasinungalingan ng mga Hudyo ukol sa paratang na inangkin daw ni Kristo na siya ay Diyos. Let us unbox the truth para po ibunyag ang mga kasinungalingan na ganitong pagtuturo. Ang mahalagang tanong, saan sila iisa? Sapagkat wala kang mababasa na iisa sila sa pagka-Diyos, pagkus sarili lang nilang opinyon ang kanilang ginamit at hindi mismo ang Biblia. Ano ba ang tunay na konteksto ng nilalaman ng 1:30 kung bakit nasabi ni Jesus ng Ama at siya ay iisa? Mabuti po basahin natin ang unahang bahagi ng 1:30 kung ano ba ang tinutukoy ni Kristo na sila ay iisa. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:25 hanggang 30 ng New International Version. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit hindi kayo naniniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit hindi kayo naniniwala dahil hindi ko kayo tupa. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sinusundan nila ako. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak kailanman. Walang aagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay dakila sa lahat. Walang makaaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Saan po sila iisa? Iisa po ba sila sa pagka-Diyos? Hindi po. Wala po tayong nabanggit na iisa po sila sa pagka-Diyos. Kundi iisa sila sa gawain ukol sa pangangalaga ng mga tupa. Dahil malinaw ang sinabi ni Jesus na walang makakaagaw sa kanyang mga kamay at lalong mas walang makakaagaw sa kamay ng Diyos Ama. Sapagkat kung paano sinigurado ng Panginoong Jesus na hindi mapapahamak sa kanyang mga kamay, ay mas lalong hindi mapapahamak sa kamay ng Ama na dakila sa lahat. Iyon po ang buong konteksto na sinasabi ni Kristo at hindi po sa pagiging isang Diyos nila. Ano pa po ang pangangatwiran nila para suportahan ang 1:30 sa pagiging iisang Diyos ng Ama at ng Panginoon sa Kristo? Itinapit po ang talatang 1:33. Mabuti po basahin po natin ang nakasulat ukol dito. 1:33 ng New International Version. Hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa, sagot nila, kundi dahil sa kalapastanganan dahil ikaw isang tao lamang ay nag-aangking Diyos. Dito raw po sa nasabing talata, ito raw ang patunay na Diyos si Kristo. Dahil daw sinabi ng mga Hudyo na kaya raw binabato si Kristo dahil nag-aangkin daw si Kristo na siya ay Diyos samantalang siya raw ay tao. May napansin po ba kayo kung paano magsinungaling ang mga Hudyo at gayon din ang pagsisinungaling ng mga naniniwalang Diyos si Kristo? Bakit po? Pagamat ang mga Hudyo ay pinararatangan si Jesus na nag-aangkin na siya ay Diyos, at gayon din ang mga naniniwalang Diyos si Kristo na pinararatangan na Diyos si Jesus kahit wala sinabi si Kristo na siya ay Diyos. Mabuti po basahin po natin ang buong konteksto o pangyayari kung ano ba ang sinabi ni Jesus. Kung totoo bang nagpakilala siya ang tunay na Diyos? Sipulan natin ang talatang 33 at itutuloy po natin hanggang sa talatang 36 upang maunawaan natin kung ano po ang buong kwento. 1:33 hanggang 36 ng New International Version.
Hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa, sagot nila, kundi dahil sa kalapastanganan dahil ikaw isang tao lamang ay nagaangking Diyos. Nagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan sinabi ko na kayo ay mga Diyos? Kung tinawag niya silang mga Diyos, di dinatnan na salita ng Diyos at hindi maaring isatabi ang kasulatan. Paano naman ang isa na ibinukod ng Ama bilang kanya at isinugo sa sanlibutan? Bakit mo ako inaakusahan ng kalapastanganan dahil sinabi ko, ako ay anak ng Diyos? Malinaw po ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Ano po ang sabi niya? Anak ng Diyos, at hindi po niya sinabi na siya ay Diyos. Pagkus pagpaparatang o pagsisinungaling ang ginawa ng mga Hudyo na balak batuhin ang ating Panginoong Jesucristo. Gayon din ang mga naniniwala na Diyos si Kristo na pilit pinararatangan na siya ay Diyos samantalang malinaw ang sinabi niya na siya ay anak ng Diyos. Gaano po kahalaga na makilala si Kristo bilang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang nakasulat sa Mateo 16:13 hanggang 17 ng New International Version. Nung dumating si Jesus sa rehiyon ng Cesarea sa Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila, may nagsasabi na si Juan Bautista. Ang sabi ng iba ay si Elias at ang iba pa si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit paano ang tungkol sa iyo? Tanong niya, sino ba ako? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas sapagkat hindi ito'y pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Malinaw po ang sinagot ni Apostol Pedro nang tanungin ni Kristo kung sino siya. Ang sagot po ni Apostol Pedro na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ano po ang sinabi ni Jesus sa kanya? Mapalad ka, Simon Pedro, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, napakapalad ng mga taong kumikilala sa ating Panginoon Jesus na siya ang Kristo at anak ng Diyos, kaysa sa pagpakikilala sa Kanya bilang Diyos sapagkat walang makakamit na buhay ang ganitong paniniwala. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:17-1:3 ng New International Version. Pagkatapos sabihin nito ni Jesus, tumingin siya sa langit at nanalangin, Ama, dumating ng oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng iyong anak. Ngayon, ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Malinaw na ang Panginoong Kristo ay hindi Diyos sapagkat maliwanag niyang ipinakilala na ang Diyos Ama ang dapat na makilala na isang Diyos na tunay sa ikakamit ng buhay na walang hanggan at makilala ang Panginoong Kristo bilang isang anak ng Diyos, isang Kristo na isinugo ng Ama. Kaya po sana lubos po niyong naunawaan ang buong konteksto na nilalaman ng 1:30 kung paano naging iisa ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Sila po ay isa sa gawain at sa pangangalaga ng mga tupa at hindi sa pagiging Diyos. Huwag po nating gayahin ang mga Hudyo at ang mga nagtuturo na Diyos si Kristo sapagkat malinaw na pagpaparatang ng mga kasinungalingan ang kanilang sinasapi sapagkat hindi nagpakilala si Jesus bilang Diyos kundi nagpakilala siya bilang isang anak ng Diyos. Hanggang dito na lang po ang unang bahagi ng ating talakayan. Ang ikalawang bahagi po ay ukol sa Hebreo 1:8 na tatalakayin natin sa susunod na video. Sampung bahagi po lahat ang talakayin natin ukol sa batayan nilang mga talata na Diyos si Kristo. Pakiabangan na lang po ninyo ang ikalawang bahagi at ang mga sumusunod pang mga bahagi ng ating talakayan.
Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po. Please subscribe.